tumugtog yung banda. Doon sa mismong Ay, gusto malapit. tatlong mga naman yun na yun. Gusto malapit na. Parang welcome party ka ko yan. Doon sa mga kinuha ng mga engkanto na yun. Ito, wala rito. 2 kilometro lang. Base sa paniniwala mo talaga, Tay, sa tingin mo kinuha talaga ng engkanto si Julie Vega? Yun ang sa paniniwala ko. Paniniwala, yung mga nakakapangilabot kong kwento na hindi pa po narinig ng karamihan tungkol po sa history kay Julie Vega na isiniwalat po sa atin ni Tatay nila. So yan, maya-maya papasok na tayo doon sa kuweba at yung mga ibang part doon na may naririnig kasi ng mga boses mga master. Kasi sabi raw ni Julie Vega, nakikita niya rin sa banyo sa kanila. Apo? Oo. Na yung ano na sumusunod. Oo, sumunod. So itong mga master, kinikilabutan ako ngayon. Ngayon ko lang po ito narinig at kahit pangatlong beses tayo na pumunta na rito. Ako naman, like, kung kayo busog, ako busog po ako sa kwento. Pati po yung mga makakapakinig nito, guys. Lalong-lalo na po yung mga millennials dyan. Hindi po nyo masyadong pamilya. Kahit ako man kahit yung mga Gen Z, ako millennials ako, hindi ko po masyadong napamilyar yung kwento. Ngayon ko lang lalaman talaga yung buong kwento. Hindi ngayon. Kinukwento ko sa'yo yung istorya nung Magnum na yan. Kung ano yung Magnum. Vega. Kumbaga parang nagigante yung mga nakatira dyan. Kaya sikat yung mga nagdugteg na yan, sa istorya, na talaga kay kada sa tourism ng San Miguel, ang istorya ng yung St. Michael na yung San Miguel. Oo. Diyan nakuha sa kwento na yan. Yung ginto. Oo. Yan ako. Ngayon ang sabi, nangako yung nakakuha na magpapamisa daw, hindi sila nagpamisa. Nagpamisa, yun ang sabi nila, magpapamisa sila. Yun ang kwento ng Magnum. Kung bakit Yung history. Oo, history. At na kaya namin nalaman naman ang detalye ng history na yan. Merong manggagamot. Opo. Kaya napunta sila dyan. Marami kwento rin yung kuweba na yan. Napunta dyan yung manggagamot na yun, ang pangalan ni Apo Luriano. Apo Luriano. Tapos may kasama siya na sila pumunta rin sa kay sa yung babae, bigla siyang hinimatay na ganyan. Tapos, nung himatay siya, yun, lumabak na rin yung kwento ng San Miguel. Kumbaga, sa kanya, pumasok sa kanya ang San Miguel para ikwento yung buhay niya. Ni San Miguel. Si San Miguel Opo. Kumbaga, doon sa, ano ba tawag doon? Yung Sumanib siya sa babae. Opo. O tapos ikiwento niya nung ganung panahon. Ay, nakasulat po sa bisita namin yung Opo, yung history. Na istorya kung paano siya doon daw sa tuktok ng kuweba, merong doon. Tapos merong may tubig daw, meron daw tubig ng may balon. Kinuwento niya yung niyang balon. Yung balon, baka yun yung kinukuhanan namin ng tubig ngayon. Meron pa po bang tubig yung balon doon? Meron. Ayoko uminom doon. Iba tubig yun sa inom. Iba yung tubig noon. Doon sa kuweba, pagkakakon, meron kami pinapasok na sinusuot na konto. Lalo pagka merong mga estudyante. Pero wala naman pong ahas doon? Wala. Okay. Sige po. Saka yung kuweba na yan, pagka minsan merong nung araw, merong mag-i-discarte, may lumabas bigla. O bakit? Kaya naglalabasan, nakakita raw sila ng babaeng matanda. Kasi daw babae, nanilisip yung mata. Tapos, apakarami raw, yung mga... Tolerete. Oo. Yung, itong may mga alahas, mga matanda. Oo, tapos bigla naman na wala. Pagkat man may nagpapakita rin sa loob ng kuweban sa mga... Anong taon po yung may nagkwento sa inyong gano'n na mga nag-excursion? Natakot sila. Anong taon po nagkwento, Nay? Anong taon po nagkwento? Matagal na. Tagal na rin. Guys, nilalakasan po natin yung boses natin kasi mahina yung pandinig ni Nanay. May dumating na babae yan. Baka sabihin ng iba dyan sinisigaw. Kasamang bata. Oo. Kasamang bata. Siguro yung bata, mga nasa 3 years old, taga-tondo. Yung bata,
mamatay mabuhay na lang sa ospital. Isang gabi daw, kwento ng babae yun Opo, opo. Nakakatara ko, tinitigaputan na naman ako. Sabi ng babae, oras na dumating yung babae at ano sa may bukana nung Kuweba? hindi nung kuweba, nung bisita. Dahil may bisita kami doon ang Anong araw? Oo. Noong umano siya ron, ako po, halos yung matay na babae, umiyak na umiyak. Bakit daw po? Eh dahil nga yung anak niya, ang sabi daw sa kanya, sa panaginip pa yun, paano sa pamitas ng San Miguel sa kanya. Ang sabi raw, dalhin mo yan doon sa bahay ko, sa Magnum. Eh sabi daw niyong babae, sa ano niya, sa pakikipag-uusap niya, eh hindi ko po alam kung pumunta doon. Magtanong-tanong ka kung paano ka makararating doon, dalahin mo yung anak mo ron, magagawin ko. Eh, huli ko balik yung bata, hindi na nagbalik. Nagkabisaya pa yun eh. Ha? Nagkabisaya raw siya. Oh, yun nga, tinamot-taga kung saan pang... Pero tayo, ito na, para matapos na yung story kasi pupunta na din po kami doon at saka mag-ano na po ng gabi. Tanong ko lang tay, yung sabi mo naligaw ka dyan, hindi mo kakalimutan, naligaw ka? Di ba ikaw yung nagtutour guide dati? Oo. Ano ako eh. Kasi nakatata ko sa kanya, tour guide. Ay, wala ka bang... Ako naman eh, tinaisip ko eh. Opo. Ang nilalakad ko, parito lang ako. Bata pa siya, Ito, pa siguro. ito na siguro, saka yung bahay na yun. 20 years Opo. ago, nangyari. Taraklit na ako. Oo. Pagdating na, andyan ako naharap, ayun ka ako yung kuwari. Nakikita ko yung ilaw eh. Gulitan na naman ako. Dito, makatanong ko, ayun ka ang Central Luzon. Anim o limang beses akong pinapagisa na nga ako eh. Ganun lang ako. Pabalik-balik lang. Oo. Hindi, sabi ka lang akong ganyan. Ako naman eh, hindi marunong matakot pagka akong ganyan. Gola, kaya akong ganyan. Mabio, Central Luzon. Pinag-aaralan ko. Oo, yung Sa isang purpose. Kapitado siya. Hindi dyan yun ka na eh. Hindi kita nakapuntahan eh. Opo. Nung tuturo kong ganyan na, nung tuturo kong dyan ako gagawin, nagsalita yung kasama namin doon sa tent. Ano ba yung ginagawa mo riyan? Ay, anak ako. Pupunta ako sa inyo. Eh, kaya nakapahikari na. Kala ko yung nanggagagang ka. Nanggagagang ba? Ako, hindi ko makikuha yung daan. Napapanood ka ng mga guide. Nakikita ka ng mga ibang guide na kagaya mo, na paikot-ikot ka dun sa ano, Oo. pabalik-balik ka. Balik lang. Miss na to eh. Oo, okay. Ganun Eh, ang pa. layo ko lang doon sa tent namin. Abi baka meron ng 25 metro. Ang lapit. Baka alap eh. Doon sa dinadaanan ko. So sa madalit sabi, niligaw po kayo ng kuweba na yan. Naligaw po kayo sa... Doon sa Manan, doon mismo. Doon sa tatlong Manan, yun. Doon na natin yung pagkakaligaw. May mga iwaga rin. O, dyan sa Manalmon. Oo. Subukan natin guys. Next time pupunta tayo ng Manalmon. Tapos tayo, mga gaano kayo katagal daw bago kayo nakabalik sa pinanggaanohan nyo? Sa talagang paroroonan nyo, gaano po kayo katagal nakabalik? Hindi naman masyadong matagal yun. Yun lang, malapit naman nilalakaran kong pagwalik-balik eh. May tinutour guide po kayo noon? Meron po kayong... Doon talaga kami matutulog. Bumalik lang ako nag-iisa na. Ito nga ito pa uwi. Kasi halos ating gabi na eh. Hinisid yung organizer nung samahan namin eh. Dumating ng gabi, kahit na gabi, hinisid siya Para kayo, dumating yung gabi na, hindi kakausapin si Antonio, kaya hindi sinamahan ko doon. Pagkakaba, hinatig naman niya kami. Ito ulitin eh. Ano po nangyari sa KMJS? Hindi na po kayo binalikan dito? Kay Jessica Soho po. Corina Sanchez. Kay Corina? Si Corina Sanchez, ang nagsama doon sa isang ikangay. Ano ba tawag ninyo sa ikangay? Yung parang... Researcher. Yung camera? Yung nakakahaba sa raw ay may third eye. Opo. Pagka merong ganong mga kwento, ang isinasama, yung tao na yun. Opo. Dinala na rin dyan sa mga madlum yun. Kung napapanood mo yung na yun. Opo. Lahat ng babae po yun, lalaki? Babae, lalaki? Lalaki. Si Ed Kaluwag po ba? Ha? Ed Kaluwag? Malamang yun.
Ah, isinama po dyan dati? Sabi na rin yun yung kwento nga na yun na yung taong itim. Ah. Na kinuha niya. Mm-mm. Kung totoo, sa kanya. Pero ikaw tayo, may idea ka talaga, narinig mo nila yung istorya ng taong itim dyan sa sinasabing Madlum River. Narinig nyo po? Hindi lang narinig. Talagang ikinuwento sa akin eh. Ito mismo nakakita eh. Ito mismo gumawa mo sa kanya eh. Ah. Si Mrs. Ah, kayo po, Nay? kayo po yung nakakita ng taong itim? Na? Ng taong itim po dyan sa ano? Sa Madlum River? Hindi sa bahay na pinuntahan. Nung dalaga pa ako noon. Ah. Hindi ko pa asawa yan. Dalaga pa kayo noon. Niligawan akong taong maitim. Ano pong nakita nyo? Itim talaga siya? Eh, maitim na maitim. Akala ko, mga dumagat na kasi nung araw, mga lolo ko nga, ano nakatira dyan, mga tatay ko. Eh, pagkakaman, meron silang mga tao, mga ita. Mga dumagat, tawagin ngayon. Oo, dumagat. Oo. Mga ita. Pagkakakuan, nagpuhuli sila ng baboy ramo, mga wild animal. Opo. Dinadala ro sa mga lolo ko. Tapos yun ang hanap buhay nila, binibenta. Kasi nung araw, sikat na sikat talaga itong sibol. Ang Madlum. Pinupuntahan talaga ng mga ano yan. Mga turistang... Mga taga Maynila. Mga taga ibang bansa. Oo. Pero Ngayon, araw, nawala na lang yung marami. Anong oras nyo po nakita yung taong itim na yun na sinasabi po? Eh, gabi. Pero nung araw, lagi na ako sinundalaga nga ako pagkakaano kasi, bahay namin andun sa kuya ko. Tapos may bahay dito naman sa dulo nito, yung kapatid ng tatay ko. Opo. Pagka dadalang ko siya ng ulam, pagka may luto kami doon. Eh, naaanoan ko, pagka kami naaamoy ako ibang amoy. Anong klaseng amoy Pagka tatay? lumalakad, meron akong maaano yung ano ng dahon ng kuwa. Bili mo naman ako gano'n, wala naman akong nakita. Anong klaseng amoy po, Nay? Ha? Anong klase po yung amoy? Masansang na hindi mo maano, gano'n. Okay. Eh, hindi ko mo pinapansin. Ano. Tapos nung ano, nagkasakit ako. Meron isang buwan nata akong ala namang makita sa akin ng doktor. Nakarating pa ako ng Manila, wala. Tapos nung isang umagang, andyan yung nakabakasin yung mga pisang ko. Bigla akong kininaw. Kininaw ako, dinong ko, sabi ko uuwi na ako kasama pakinamdam ko. Yes po. Tapos nung ano na yun, hindi na ako nakakilos. Ang kwento nila sa akin, inaano na lang nila kung di akong babago, dadalhin ako sa doktor. Ipapa-hospital nila ako dahil nagtulak na ako eh. Nung gabi, yun, meron na bigla ako na lang nakitang ando sa tabi ko yung itim, kasama siyang dalawang babae. Yung taong itim? Oo, yung taong maitim. May kasama siyang dalawang babae, isang maitim, isang maputi. Okay. Pero tatandaan ko, nung araw nakikita ko na yun kasi yung lola ko, Opo. lagi rin kami nakikita dyan sa Madlum. O di, naaano daw ba ako? O di sabi ko, ako kakay may sakit. Posible po ba sa tingin nyo po? Hindi kasi taong-tao ko nga silang nakita. Oo. Pero maitim lang. Oo, maitim na maitim. May mata, may ilong, pangkaraniwang tao lang. Talagang tao. Kompleto. Ganun ang ano ko. So ito na, napasama na kami sa isang tanod dito para puntahan yung kuweba, mga master. Po, sa ano pa po, Malolos pa. Mataas pa ba tay? Sa ilang metro lang layo ng bahay na pinag-shootingan nila Julie Vega dito. Paniniwala din ng ilan na dito din naglalagi o naglalaro-laro si Julie Vega 1 linggo bago yung mangyari yung sinasabing ano, kuwanin daw siya. Hingal ako. Taas. So national park na siya. Humingal ako. Sabi po.
Ay, may hangin. Hmm? Hindi na ako nakapunta rito, guys. Wait lang guys, hiningal ako. Laki pala talaga. May mga nag-overnight po dati dito, sir? Ah, bawal. Yung guys, gustuhin man natin mag-overnight dito. Hindi raw po allowed. Pero Nay, tatanungin kita, Nay, ha? Ano po, yung sa tingin nyo po ba, yung taong itim na yun yung kumuha kay Julie Vega? Paano? Hindi. Ang kay Julie Vega naman din, 20 naman na umano. Duwende. Oo. Bawal po. Sa biglaang pagpanaw ng aktres na si Julie Vega ay nadikit ang mga sarit-saring mga kwentong kababalaghan ng kanyang kinamatay. Kasama din daw umano ang kuwebang ito na naidikit sa storya na nagpunta nga daw dito si Julie Vega 1 linggo pagkatapos ng kanilang shooting. Pero ito pala ang nakakapangilabot na revelasyon na natuklasan natin kay nanay na asawa ni Tatay Tunying. Kapit lang hanggang dulo dahil nakakapangilabot pa ang mga storya na ating napakinggan. Kapansin-pansin din sa kuweba na sinulatan ng mga dating nagpunta rito ang mga bato ng mga pintura. Pero sa ngayon ay pinagbabawal ang pagsusulat dito at ang pagdudumi o pagkakalat dito sa loob ng kuweba. Ang sabi pa nga ng ating tour guide ay ito ay hindi talaga ino-open sa ngayon at sarado sa publiko. At posibilidad din na ang ilan sa mga ito ay mga yumao na rin. Pero gaano po katotoo yung sinasabi na may mga nagbubungkal daw naririnig dito? Meron talaga. Ay, nabutang pa yun. Nung dumami na tao rito, nawala na, lumipat na sila sa gawin. Ibig sabihin, nagpapasyal sila rito, dun naririnig nila dyan sa baba. Yung nagbubungkal. Dito may nakalagay 1938 oh. Meron pang 1967 na isinulat. Tignan nyo guys. May 1941 pa po. Ilalagyan nila ng petsa. Yung sa tingin nyo po ba, yung taong itim na yun yung kumuha kay Julie Vega? Hindi. Ang kay Julie Vega naman din, 20 naman na umano. Duwende. Oo. Kasi hanggang sa Manila, sinundan si Julie. No? Agay. Oh. Tapos yung 20 na umano kay... nakita naman ng kapatid ko doon sa may puno ng pagka. Tinawag pa nga yan. Alika, ikabayaw. Tatlo yun, hindi. Tatlong duwende po? Oo, nilalaro. May posibilidad tatlong duwende yung dumali kay Julie Vega o baka pinag-agawan. O posibilidad lang po. O hindi natin masasabing sure pero yun yung talagang at the back of the story. Hindi pa nagpakita sa kanya. Tapos yung kasing trendy na yun, meron kaming tubo ng poso, nakasandal na ganyan doon sa yung kapatid ko nakita niya, naglalaro, tatlo yung duwende. Yung isa doon, yung isa, dalawahan dito, yung isa taga-salo, yung isa naman taga-palakpak. Ngayon, yung sabi daw sa kay Antonio, baya may kahalikat, tinan mo, hindi niya makita, hinihigan daw niya. Ayan. Nandun ka din, Nay, nung nag-alay sila ng manok. Yung nag-alay sila ng manok, nandun ka din nun. Nag-alay po ng manok sila, yung mga magulang ni Julie Vega. Oo, nag-alay ng manok. Pero kung siguro, ganito yun. Hanggang doon na talaga buhay ng bata. Pero, nag-ano sila doon, hindi nila, basta nagpuntahan na sila doon, yung mga tao, meron pala silang inanong manok. So siguro, sinabi yung mga sa kanya na mag-alay kayo at doon lugar na yun, marami talagang mga nakikitang kung ano-anong doon. Mga kababalaghan. Oo.
nagpawala sila ng manok doon. Ala naman kami Kalam-alam. Ngayon, ang nangyari, nakuha nyo yung manok. Hindi naman sila nagsabi na gano'n na sila Ako nakahuli ng manok may sakit. Inulam namin. Kayo. Baka naituloy namin Oo. sila sa mga alam na kilala namin. Ano po ba yung manok, Nay? Puti o itim? Puti. Kala nga eh. Kaya laki-laki. Malaki. Anong luto ginawa nyo, Tay? Inadobo. Isakay namin. Kasi wala naman kayong alam eh. Oo. Naiwanan ng mga isikaryo. Kasi kung minsan may baong buhay na manok yung mga Tatlo po yun, Tay. Tatlong manok yung nakuha nyo. Hindi, isa lang. Nasaan yung dalawa? Hindi, isa lang naman pinawalan eh. Isa lang. Pero ang sabi sa kanila, tatlo dapat. Hindi. Ang sabi po sa kanila, dapat tatlo ang ialay. Yung ialay. Sabi alay lang. Siguro. Mag-alay. Basta may nahuli kaming manok doon. Akala namin na siguro iniwan ng... Tapos nung heto na nga, nung si Julie Vega, pamatay na, nagpuntahan din yung Juan. Akala sinabi na... Nung mag-alay sila, patay na si Julie Vega. Akala namin nalaan. Pero nung si Julie Vega, dahil ko yung ginagamot, naka-tune in yung radyo namin. Tapos? Oo, naano namin yung mga taong dumarating, yung mga gumagamot sa kanya. Lalo sabi umangat daw si Julie Vega ng mataas na gano'n dun sa hinahihigan. Maraming kwento kay Julie Vega eh. Pero pinaniniwala. Pero ikaw, Nay, ano yung paniniwala mo naman sa tingin mo na nangyari na talaga kay Julie Vega? Yun na talaga yung huling... Ano po yung paniniwala mo nangyari kay Julie Vega talaga? Yun ba rin talaga nakatuwaan ng nakatuwaan ng duwende. Yun yung talaga nabate. Tapos nasabayan nga nung nagkasakit, ang pinalabas nila na pulmon. Tatlo yung namatay dun sa crew ng pelikula na Julie Vega? Ha? Tatlo po? Alin? Yung namatay dun sa crew? Ang alam ko yung tatlo. Yung isa yung nagpanggap na demonyo. Tapos yung isa sa crew. Sino pa yun? Basta may tatlo yung namatay na yun. Kaya nga tapos si Connie Reyes. Kasi baka akala niya baka Reyes pumunod na rin. Kala ko ba si Helen Gamboa yung Helen Gamboa? Helen Comment below na lang guys. Hindi ko masyado. Helen Bella yung sa DNA yun, meron kang... Bali, ilang po ba yung ilang shooting po yung ginawa? Diyan po. Yung horror dito ginawa. Yung horror Parang dito. Hindi ko alam kung saan. Mga nakailang shooting po sila dyan? Pero alam ko tatlong episode Pero yan. isang linggo sila rin. Araw-gabi. Kasi sabi raw ni Julie Vega, nakikita niya rin sa banyong sa kanila. Apo? Oo. Na yung na sumusunod. Oo. Yung duwende. Oo, sumunod. So itong mga master, kinikilabutan ako ngayon kasi... natuwa sa kanya yun. Kasi itong story natin ngayon ko lang po ito narinig at kahit pangatlong beses tayong na pumunta na rito, ay ito pala yung buhay na story na buhay na saksi si nanay. Na sumusunod daw yung duwende dun sa Oo. Ay, Kasi alam mo na kung bakit ako naniniwala naman na sumusunod. Opo. Yung dalawang babae na yun, nakasama nung gumamot sa akin, nung bata pa ako, nakita ko rin sa Valenzuela yun dahil sinusundan naman nun yung lola ko. Ako kasi nag-aalaga ako sa lola ko nung araw pag umuwi dyan, ako nag-aalaga. Nanay ng tatay ko. Yun, sabi niya, pag marami tinutulong sa akin yung lola ko, siyempre hindi ko naman nakikita. So ano po yung dapat ginawa ni Julie Vega? Kung sakali po, ano po dapat yung ginawa ni Julie Vega o ng pamilya para po nakaligtas po kung sakali si Julie Vega? Dapat yung kung kukunin, meron pa nga nag-aano sa kanilang gano'n, nakinig sila. Kaso, at saka nung, sabi nung gumagamot na hindi pa raw patay, hindi pa patay. Kaso, nung mamatay na nga, Antimano pinabalsa mo nila. Ngayon ko lang nalaman yun Pinabalsa mo nila. Hindi na nila... Sino po yung nagkwento, Nay, na sumusunod na yung duwende kay Julie Vega? Si Julie Vega rin mismo. May nagsabi rin sa mga kasama na nagpuntahan dyan. Ay, ganun. Ngayon, nung may magpunta niya, mag-alay ng manok, nung namin nakausap, tinatanong nga ako nung isang sabi ko, totoo merong mga ganyan dito. Kaya pala. Ay, ang ganda po rito, Mapapansin nyo rito yung nagkikinangan. Yan, Pag ginaganon ko ng flashlight, nagkikinangan sila. Yan. Ganda guys, Kinangan yung mga bato rito. Saan po dyan?
Dito na din mismo nakuha yung sinasabing gintong imahe na tinatawag na nga o tinawag nilang San Miguel. Ang nakakuha daw noon ay hindi na ibinalik dito at nangako daw na magpapamisa pero hindi nga nila ginawa. Kaya mula daw noon ay nagsimula na ang mga sarit-saring kababalaghan na nangyayari dito, maging ang mga pagkalunod ng mga namamatay o ng mga tao ay may kinalaman daw dito. Ang loob ng kuweba, mapapansin naman natin na maliit lang ito, pero ang nakakapagtaka, para kang maliligaw. Kaya nung pabalik kami, naisip namin na baka mamaya kung wala ka talagang kasama ay maliligaw ka nga kahit napakakipot lang o napakaliit lang ng kuwebang ito. Habang lumalalim, ang pinakadulo nito ay parang wala na ring hangin. Bawat hakbang namin ay parang nakakaramdam ako ng kakaiba talagang enerhiya sa loob nito. Ito ay nananatiling kwento pa rin at wala naman talagang nakapagpatunay ng lahat. Pero masasabi nga nila na karamihan sa mga matatanda, ang kwento ay ibang-iba talaga. Malapit din dito sa Mount Manalmon ay dito nga raw nagpakuwang isang estudyante na nabuntis umano ng isang profesor. Sa ikatlong kuha ng kanyang larawan ay iniligay niya raw kanyang pera sa kanyang damit at saka tumalon bigla. Dahil daw sa bigat ng problema ng time na yun. Pero ang nakaka-weird lang, bakit kailangan niya magpakuha muna ng litrato bago niya gawin ang bagay na yun? Mananatiling buhay ang kwento kay Julie Vega kahit ito ay matagal nang lumipas sa panahon. Hiling ko na sa pamamagitan ng videong ito ay nakapagbalik tanaw tayo, hindi para husgahan ang mga tao o ang mga storya, kundi pakinggan ang bawat sides at alamin kung talaga bang merong mga kababalaghan pa rin na nangyayari dito. Mananatili sa puso natin magpakailanman ang mga ngiti at ang naiambag ni Julie Vega sa larangan industriya ng mga pelikulang Pilipino.